Hi guys! Live na live tayo this morning! Shout out sa mga nakatutok sa live stream natin ngayon, lalo na sa mga nag-heart react dyan. Keep your comments coming. Guys, mga guys, wait lang ha. May kukunin lang ako. Don't go away. Wait lang. Kasi nagbebenta. Wala na. Akin na tong cellphone niya. Ang hirap naman kunin ito. Hoy, 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 hoy! Ba't mo kinukuha yung camera ko? Naka-live ako, no? Ay, nakikita ka ng buong bayan. Grabe ka. Familiar ba? Galing ng acting ni Anjo. Ganyan ang eksena sa napabalita nitong nakaraan na yung isang lalaki na matangkad, may itsura, si Anjo, tinangay ang cellphone na naiwan ng staff ng isang salon sa Bago, Negros Occidental. Kitang-kita ang mukha ng kawatan dahil naka-livestream ang cellphone. Nagla-livestream kasi noon ang babaeng staff ng salon habang naglilinis siya. Maya-maya pa, nawala ang staff sa video. Isang lalaki naman ang sumilip sa loob ng salon at tinangay ang cellphone. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Hi guys daw. Attorney, huling-huli sa livestream ang pagnanakaw ng cellphone. Kapag ganito po bang napakaraming testigo, may lusot pa ba ang suspect dito? Naku, medyo makahirap makalusot kasi nga medyo caught in the act, in flagrante delicto ang pagkuha ng telepono na yan. Of course, kailangan patunayan ng biktima na talagang kanya ang cellphone. Although kahit nasabihin pa ng suspect na sa kanya ang cellphone, halimbawa, yun ang kanyang excuse. Akin naman yan, kinukuha ko lang. Well, hindi pa rin naman ito valid na depensa dahil sa Pilipinas, hindi rin pinapahintulot na you will take the law into your own hands at ikaw na lang ang bigla na lamang kukuha ng isang bagay na sa palagay ninyo ay sa inyo. Unless, of course, hinablot at the same time at kinukuha nyo lang. Pero ito, iba. So, of course, sasabihin din natin ng isang tao ay innocent until proven guilty. Pero ang video na to ay pwedeng gamitin bilang ebidensya laban sa kanya ng pagnanakaw. Naku, si Anjo mukhang mas guilty kaysa sa kanya. Anyway, attorney, yung mga nanonood naman po sa live stream habang nangyayari ang nakawan, pwede ba nilang basta-basta i-screenshot o i-record ang pangyayari at i-upload online? Well, ano naman ang dahilan kung bakit pa kailangan i-upload sa internet ang video na ito? Hindi, ito ba ay fair and true report katulad today? Parang ano ang purpose? So dahan-dahan palagi, whether it's this case or any other case, dahan-dahan palagi sa pag-upload na yan dahil merong mga legal na implikasyon yan na masasama kayo. Hindi porket viral na ang isang video ay okay para kuhanan pa ng screenshot at ipakita pa sa publiko. Kung ang layunin ninyo ay para magkaroon ng ebidensya ng maling gawain, hindi na kailangan i-publicize pa. Dapat ay ipadala o ipakita sa mga pulis para mahuli nila ang magnanakaw. Baka naman ang pakay naman ay para protektahan ng publiko by giving them a warning na ang taong nasa video ay isang magnanakaw. Sa isang banda, posible namang nakakasira kasi sa reputasyon ng isang tao ang pagpapasa publiko na to, lalo nga kung inosente pala. Lalo na kung may akusasyon na magnanakaw ang taong nasa video, kung may annotation. Baka kayo pa ang makasuhan ng libel o paninirampuri at kasong mas mabigat kasi cyber libel at ginawa nga on the internet. Pwede rin maging kaso ng violation ng Data Privacy Act ang pag-upload ng mga litrato ng isang tao na makikita ang kanyang pagmamukha o iba pang personal details niya. Pero kung wala talagang magandang explanation, mukhang maaaring gamitin naman talagang ebidensya ang video na ito ng salang pagnanakaw. So kung ang advice natin sa mga gusto magpakalat ng video, I think before you click, sa mga gustong kumuha naman ng mga gamit, yan, katulad nung nagnakaw ng cellphone, ay think before you take, di ba? Lalo na kung naka-livestream pala ang teleponong nanakawin ninyo. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.